Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y lamagtis, ng tagumpay ay makamit, at sumati ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam ng isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mag-isiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pa din ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon po ay Biyernes at alam po natin ang Biyernes tayo ay tumutungo dito sa simbahan ng Quiapo ng mahal na pong Jesus Nazareno upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na pagpalakpak at pagpupugay ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hanggang kailan at hanggang saan natin kayang panindigan ng Panginoon? Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, mahal niyo po ba si Jesus? At marahil karamihan sa atin, sasagutin natin, mahal na mahal ko ang Panginoon. Mula pa ho nung maliit ako, deboto na ako ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hanggang saan at hanggang kailan nating masasabing tunay tayo at naninindigan tayo sa turo ng Panginoon? May mga pagkakataon mga kapatid sa buhay natin na ang pananampalataya natin ay buhay na buhay kung wala tayong pagsubok na hinaharap sa buhay. Tama po ba? Di ba minsan kapag masaya lang, puno ng pagpapala ang buhay, babalik tayo, maligaya sa mahal na pong Jesus Nazareno, magpapasalamat sa Kanya. Pero kapag humarap ka na sa pagsubok ng buhay, minsan ang una mong sinisisi, hindi nga ang sarili mo eh. Minsan sino ang una mong sinisisi? Minsan ang Panginoon. Bakit? Bakit ako naghihirap? Nagdarasal naman ako Bakit ako naghihirap? Tuwing Biyernes, hinahawakan ko ang imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno. At minsan, aminin natin o hindi, nawawala ang panindigan, nawawala ang pananampalataya, nanghihina ang loob sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bakit ko na ibabahagi ito sa inyo mga kapatid?
Dahil kung mapapansin po natin ang ating mga unang pagbasa, ngayon pong panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, ito po ay nagpapatungkol sa kwento ng mga unang Kristiyano. At higit sa lahat, ito po ay kwento ni San Pablo sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At alam natin mga kapatid, maraming hinarap na pagsubok at pagtutuligsa si San Pablo. Nakulong si San Pablo. Marahil sinaktan si San Pablo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, napakinggan muli natin na humaharap na naman si San Pablo sa pag-uusig ng mga Hudyo. Sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos, marahil siya ay sinasaktan, siya ay tinutuligsa. Pero mga kapatid, huminto ba si San Pablo? Hindi. Dahil marahil sa kanyang puso at kalooban, alam niya na ang kanyang ginagawa ay mabuti at nagbibigay papuri sa Diyos. At kahit ikaw'y tuligsain ng tao, kahit ikaw ay tuligsain ng iba't ibang tao, kung alam mo sa iyong puso na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, hindi ka manghihina ng loob. Ngunit patuloy kang magbibigay papuri sa Kanya. At yun ang paninindigan para sa Panginoon. Hindi lang sa panahon na ikaw ay sagana. Hindi lang sa panahon na ikaw ay komportable sa iyong buhay. Ngunit walang pinipili ang paninindigan sa Panginoon. Sa lahat ng oras at pagkakataon, may paninindigan kay Jesus. Ang deboto, hindi lang tuwing Enero 9, kundi ang isang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, naninindigan sa kabutihan, sa pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno sa lahat ng oras at pagkakataon. Dahil ang Panginoon, hindi naman niya pinili na manindigan para sa atin sa oras lamang nung siya ay nakabayubay sa krus. Ngunit magpahanggang ngayon, pinaninindigan ni Jesus ang kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya nga, napakaganda po mga kapatid, nung ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Marahil ikaw ay maghihirap, marahil ikaw ay haharap sa hinagpis ng buhay, pero tandaan mo, panandalian lang yan. Dahil ang lahat ng paghihirap, napapalitan ng galak. At sino ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan? Hindi ang sino man. Ngunit ang tunay na nagbibigay sa atin ng kagalakan, mga kapatid, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, kung sa mga panahon ngayon, marahil puno ng hinagpis ang iyong buhay, problema, huwag kang mangamba. Lahat yan mapapawi dahil sa pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang lahat ng bagay sa mundo, panandalian. Ang kapangyarihan, panandalian lang yan. Ang kayamanan, hindi mo naman yan mabibitbit sa iyong kabilang buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang kagalakang pinagkakaloob ng Diyos, magpa sa walang hanggan. Kung kaya ng Panginoon manindigan para sa atin, nawa, sa buhay din natin bilang mananampalataya, kaya din natin panindigan ng Panginoon ang kanyang turo hanggang sa dulo ng ating buhay. Ang paninindigan kay Jesus, hindi po yan sa panahon, kundi ang paninindigan sa Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen.